Ano kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakamabilis na paraan para mapag-miss ka niya ay ang itigil ang pangangailangan sa kanya ng buo? Hindi ang magkunwari. Hindi ang magpanggap na cool ka lang. Talagang hindi mo na siya kailangan. Mukhang imposibleng gawin ngayon, lalo na kapag ang puso mo ay bukas na bukas at sugat. Pero dito magsisimula ang iyong pagbabago. Umalis siya, baka nag-ghost. Baka sinabi lang niyang hindi na ito nagwo-work. Pero alinman sa dalawa, nakuha ka na sa loob ng iyong ulo, nalunod sa mga tanong, nagtataka kung may malasakit pa. Haba siya, inuulit ang bawat sandali. Para bang isang pelikula na hindi mo natapos. Pero heto ang matinding katotohanan. Mas lalapit ka, mas magbibigay ka ng kapangyarihan, at mas lalo ka lang magdurusa. Ang video na ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa ebolusyon. Hindi ito tungkol sa mga laro. Ito ay tungkol sa tibay. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na mag-detach mula sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin at mag-master sa mga bagay na kaya natin. Ang ating mga iniisip, nararamdaman at mga aksyon. Ang madilim na sikolohiya ay nagbibigay ng mas malalim na layer. Ang pag-unawa kung paanong ang emotional absence at self-respect ay nagdudulot ng psychological pull. Kapag itinigil mong magpakita para sa ego niya, magsisimulang maglakbay ang isip niya. Kapag naging bihira ka, magiging mahalaga ka. Ito ang kwento ng isang lalaking nasaktan at muling binuo, na tumigil sa paghihintay sa telepono at nagsimulang maglakad sa sariling landas, at sa pamamagitan ng paggawa nito, naging hindi malilimutan kung tapos ka nang maghintay para sa closure. Kung handa ka nang ibalik ang kapangyarihan sa sarili mo, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ibabalik ko ang aking kapayapaan. Numero 1, ang katahimikan ay kapangyarihan. Pagkaalis niya, ang katahimikan ay parang dumating na tren. Ang mga instinct mo ay sumisigaw na magpadala ng huling mensahe, maghanap ng closure, tanungin kung bakit. Pero bawat salita na itatype mo, bawat tawag na gagawin mo, ay isang brick sa bilangguan ng emosyonal na pag-asa. Akala mo'y inaayos mo ang mga bagay. Ang totoo, binibigyan mo siya ng lahat ng kapangyarihan. Narito kung ano talaga ang katahimikan. Hindi lang ito kawalan ng ingay. Ito ay presensya ng lakas. Ito ay pagpipigil. Kapag ang bawat hibla ng katawan mo ay nahihirapan, kapag inaasahan, niyang drama at luha ngunit nakatagpo siya ng distansya at kalmado nagbabago ang buong emosyonal na ekwasyon. Inaasahan niyang magiging magulo. Binigyan mo siya ng kapayapaan. At ang kapayapaang iyon, ito'y nakakakilabot. Ang mga tao ay nagsisimulang mag-miss lang ng mga bagay na pakiramdam nila'y nawala. Kung patuloy ka pa ring nagpo-post ng mga quote tungkol sa heartbreak, nagpapaka-begging sa pamamagitan ng mga text, tinitingnan ang mga story niya, hindi ka pa nawawala sa kanya. Nasa paligid ka pa ng ego niya at alam niyang buhay ka pa. Pero kapag nawala ka, hindi para manipulahin siya, kundi dahil pinipili mo ang sarili mo. Ang katahimikan na iyon ay nagiging pressure. At ang pressure ay nagpapaluhod sa mga tao. Magsisimula siyang mag-isip, nasasaktan ba siya? May kasama? Na ba siyang iba? Bakit hindi niya ako tinutukoy? Habang tumatagal ang katahimikan mo, mas lalago ang mga pag-iisip na ito na parang mga damo sa kanyang isipan. Ang katahimikan mo ay nagiging pinakamalakas na tunog sa kwarto. Binabaliktad nito ang script ng hindi nagsasabi ng kahit isang salita, at narito ang lihim, hindi mo ito ginagawa para sa kanya, ginagawa mo ito para sa sarili mo. Ang katahimikan ay nagbibigay sa iyo ng espasyo upang maghilom, magbago at mag-isip ng malinaw. Ito ay isang malinis na paghihiwalay mula sa emosyonal na pagkaasa. Tinuturuan tayo ng Stoicism na hindi natin kailangang tumugon sa bawat impulso, bawat emosyon, bawat kaganapan sa labas. At alam ito ng madilim na sikolohiya, ang pag-withdraw ng atensyon ay mas malakas kaysa sa atensyon mismo. Kaya't huwag magpaliwanag, huwag manghabol, huwag mag-check, nasabi mo na ang lahat. Ngayon, hayaang ang iyong katahimikan ang gawin ang mga bagay na hindi magagawa ng iyong mga salita. Ibalik ang iyong kapangyarihan. Kung tapos ka ng maging ingay sa kanyang buhay,
Kung handa ka ng maging katahimikan na hindi niya kayang i-ignore, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at mag-comment sa ibaba, ipinapalaya ko ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Numero 2, puksain ang pangangailangan. Magka-clarify tayo. Ang pagiging nangangailangan ay nakaka-bother. Hindi ito kakitakit. Hindi ito nagpapalapit sa kanya. Itinutulak ka lang palayo. At kapag naramdaman niyang kailangan mo siya para maging masaya, para maging buo, para maramdaman na may halaga ka, maghahanap na siya ng paraan upang lumayo. Bakit? Kasi ang pangangailangan ay desperasyon na nakasuot ng anyo ng pagmamahal at ang desperasyon ay kahinaan ng emosyon. Akala mo kung mamahalin mo siya ng higit, babalik siya. Akala mo kung ipapakita mo ang sakit mo, magigising ang mata niya, mali. Ang mga bagay na iyon ang magpapatibay sa kanya na tama ang desisyon niyang umalis. Ayaw niyang maging tagapagligtas mo, gusto niyang maging interesado. At mangyayari ito kapag itinigil mong mangailangan sa kanya. Kailangan mong puksain ang pangangailangan, emosyonal, psikolohikal, pisikal. Putulin mo ito. Ito ay tungkol sa pagtanggal sa kanya sa pedestal. Sa ngayon, ginawa mo siyang sentro ng iyong universo. Bawat pag-iisip, bawat alaala, bawat paano kung lahat ng iyon ay umiikot sa kanya. Hindi iyon pagmamahal, iyon ay obsesiya. Narito ang katotohanan. Kapag wala kang kinakailangan, nagiging delikado ka. Pumapasok ka sa bawat kwarto ng buo, ng tiyak. Ang enerhiya na iyon ay magnetic. Hindi dahil nagpapanggap kang wala kang pakialam, kundi dahil talagang hindi mo na siya kailangan. Iyon ang stoicism. Iyon ang madilim na psikolohikal na leverage. Nagsisimula kang magtayo ng buhay na tumatakbo sa sarili mong makina. Tumitigil kang mag-check ng phone mo. Tumitigil kang magbantay ng mga story niya. Tumitigil kang itali ang halaga mo sa kanyang pag-validate. At kapag naramdaman niyang may emotional cutoff, magugulat siya. Ang sandali na na-realize niyang hindi mo na siya kailangan ay ang sandali na magsisimula siyang magtaka kung bakit. Kaya't huwag punuin ang katahimikan ng pamimighati. Punuin ito ng disiplina. Punuin ito ng respeto sa sarili. Punuin ito ng layunin. Dahil ang lalaking walang pangangailangan ay kayang maglakad palayo mula sa kahit ano. At siya mismo ang lalaking pagsisisihan niyang nawala. Kung tapos ka na sa pagnanais ng isang taong sumuko sa iyo, kung handa ka nang tumigil sa pagpapakahirap para sa mga piraso, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications, at mag-comment sa ibaba. Sinisira ko ang pangangailangan na maging kailangan. Numero 3. Masterin ang iyong panloob na digmaan. Ang tunay na laban ay hindi sa pagitan mo at niya. Hindi ito tungkol sa mga ginawa niya o kung sino ang kasama niya ngayon. Ang tunay na digmaan ay nangyayari sa loob mo ngayon. Ito yung mental loop na inuulit-ulit ang mga alaala, yung mga gabing laging lumalalim ang pag-iisip, kung saan pinapalalim mo ang bawat salita, bawat tingin, bawat katahimikan. Diyan nagaganap ang labanan. At maliban kung magtataglay ka ng kontrol, magiging iyo siya. Nakikita mo ang utak ng tao ay nagnanais ng resolusyon. Gusto nitong makakita ng sagot, ng closure, ng malinaw na kwento para ipaliwanag ang sakit. Pero bihirang ibigay sa iyo ng buhay iyon, lalo na kung mula sa isang tao na naglakad palayo. Kaya't nagsisimula kang punan ang mga pagkukulang. Gumagawa ka ng maling pag-asa. Nagtatayo ka ng mga pantasya tungkol sa isang bersyon niya na marahil ay hindi kailanman umiiral. At ang pantasyang iyon ay nagiging droga. Binibisita mo ang mga social media niya, binabalikan ang mga lumang mensahe, ipinagpapalagay mong namimiss ka niya, pinagsisisihan niya ito, at maghahanap siya ng paraan upang makipag-ugnayan. Pero sa bawat pagkakataon na ini-enjoy mo ito, pinapalakas mo lang ang kalaban sa loob mo. At ang kalaban na iyon ay ang iyong sariling isipan, walang disiplina, reactive, mahina. Dito papasok ang stoicism, hindi mo kontrolado kung ano ang nangyari. Ang kontrol mo lang ay kung paano ka magre-respond sa mga ito. Kaya mag-respond ka tulad ng isang sundalo. Putulin ang mental na pelikula. Patayin ang mga paano kung. Palitan ang bawat pagnanasa ng action. Palitan ang bawat intrusive thought ng disiplina. Gumising ng maaga, mag-ehersisyo,
Matuto ng bagong skill. Mag-set ng goal na sobrang laki na wala ka ng oras mag-daydream. At narito ang madilim na sikolohiya sa likod nito. Kapag nakuha mo ang panloob na kontrol, kapag itinigil mong magbigay ng emosyonal na enerhiya sa kanya at inilipat ito sa sarili mo, magbabago ang iyong enerhiya. Mararamdaman niya iyon. Nakakasense ang mga babae kapag natanggal na ang emotional umbilical cord. Nararamdaman nila ang kawalan. Nararamdaman nila ang pagkawala. At sa ironic na paraan, iyon ang mag-uudyok sa kanila na bumalik. Ngunit hindi mo ito ginagawa para sa kanya. Ginagawa mo ito upang mapanalo ang digmaan sa loob mo. At iyon lang ang digmaang karapat-dapat pagtagumpayan. Kung tapos ka na sa pagkawala ng tulog dahil sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin, kung handa ka nang itigil ang pagiging kaaway ng sarili mo, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Pinasusunod ko ang aking isipan bago ko sakupin ang mundo. Numero 4. Itigil ang pagmumuni-muni sa kanya. Tawagin natin itong kung ano ito. Hindi mo siya namimiss. Ang namimiss mo ay ang bersyon niya na nilikha mo sa iyong isipan, ang highlight reel, ang malalambot ng ngiti, ang mga inside jokes, ang mga pag-uusap sa kalaliman ng gabi. Kumakapit ka sa isang pantasya, at ang pantasyang iyon ang sumisira sa iyong realidad. Hindi siya perpekto. Walang perpekto. Ngunit ang iyong isipan na nasa survival mode ay tinatanggal ang mga di makatarungang bagay, ang mga malamig na sagot, ang paraan kung paano siya umatras habang ikaw ay patuloy na lumalapit. Ang katotohanan, kung talagang pinahalagahan ka niya, hindi ka sana niya iniwan sa emosyonal na pagkawasak. Ngunit heto ka, iniidolo ang isang taong lumayo mula sa iyong katapatan. Hindi iyon pagmamahal. Iyon ay ilusyon. Panahon na upang makita siya ng malinaw. Wala ng mga filter, wala ng mga dahilan. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na obserbahan ang mga bagay tulad ng mga ito. Hindi tulad ng kung paano natin nais itong mangyari. Kailangan mong tanggalin ang pedestal. Alisin ang emosyonal na makeup na inilagay mo sa kanya. Hindi siya ang iyong dream girl. Isa lamang siyang babae. Isang babaeng gumawa ng kanyang desisyon. At kapag itinigil mong gawing romanticized ang larawan niya, magsisimula kang alalahanin kung sino ka bago ka maging emotional na dependent. Kung sino ka na sana kung hindi ka natigil sa nostalgia. Hindi siya karapat-dapat sambahin. Karapat-dapat siyang palayain. Sinasabi ng madilim na sikolohiya na kapag naramdaman ng isang tao na hindi na siya pinahahalagahan sa iyong isipan, nag-uudyok ito ng reaksyon sa ego. Kapag naramdaman niyang wala na siya sa iyong mental space, wala ng pedestal, wala ng mga tula, mag-uumpisa siyang magtanong tungkol sa sariling halaga. Iyon ang pagbabago. Iyon ang sandali na magsisimula siyang maramdaman ang iyong pagkawala, hindi ang iyong atensyon. Ngunit muli, hindi ito para sa kanya. Ito ay para sa iyo. Kailangan mong itigil ang pagsamba sa isang taong hindi nga kayang tanggapin ang iyong katapatan. Dahil kapag nakikita mong malinaw ang mga tao, titigil ka na sa pagpapasakit tungkol sa mga bagay na hindi nila kayang maging. Kung tapos ka na sa pagmamahal sa mga alaala, kung handa ka nang makita ang realidad at magpatuloy, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Nakikita ko ang katotohanan higit sa ilusyon. Numero 5. I-redirect ang obsession. Maging tapat tayo. Obsessed ka. Hindi sa nakakakilabot na paraan, kundi sa psikolohikal na paraan. Nasa isip mo siya kapag gumising ka, kapag kumakain ka, kapag sinusubukan mong matulog. Bawat sandali, ang iyong enerhiya ay umiikot sa kanya. Ang obsesyon na iyon, fuel. Raw, volatile, emotional na fuel. Pero sa ngayon, tinatapon mo ito sa maling direksyon. Ang Stoic ay hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Iniredirect niya ito. At iyon mismo ang kailangan mong gawin. Ang obsession ay kapangyarihan. Kung itutok mo ito sa isang bagay na nagpapakain sa iyo, hindi yung nagpapalabas sa iyo, matutuklasan mong makakakita ka ng bagong landas. Akala mo ba'y natigil ka dahil namimiss mo siya? Natigil ka dahil hindi ka na nagtatayo ng ibang bagay. I-channel ang obsessive energy na iyon sa iyong katawan.
Mag-ehersisyo ng mas mabuti, magpapayat, magpalakas, magdisiplinado. I-channel ito sa iyong isipan. Magbasa ng mga librong magpapatalas sa iyo. Matuto ng mga skills na magpapataas sa iyo. I-channel ito sa iyong layunin. Simula ng proyekto na matagal mong ipinagpapaliban. Magtayo ng isang bagay na tatagal pa sa kanyang alaala. Siya ang naging sentro ng iyong mundo dahil tumigil kang magtayo ng sarili mong mundo. Diyan nagsimula ang obsesyon, pero kapag nagsimula ng lumawak ang buhay mo, malalaman mong isa lang siyang kabanata, hindi ang buong kwento. At narito ang madilim na sikolohiya. Kapag ang isang lalaking dati ay obsessed sa isang babae, ay biglang i-redirect ang apoy na iyon sa sarili niya, malilito siya. Inaasahan niyang babagsak ka, pero sa halip tumataas ka. Ang pagbabagong iyon aanhin niya. Hindi ka magte-text, hindi ka hahabol, pero makikita niyang nag-level up ka. At ang kawalan na iyon na pinagsama sa paglago, iyon ang nagdudulot ng pananabik. Iyon ang nagbabaligtad ng kapangyarihan. Pero narito ang twist. Sa mga oras na iyon, hindi mo na nga gugustuhing makita siya bumalik. Masyado ka nang nakatutok sa kung anong darating. Kung tapos ka na sa pag-aaksaya ng enerhiya sa isang taong hindi naman iniisip ka. Kung handa ka nang gawing fuel ang sakit, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ginagawa kong kapangyarihan ang obsesyon. Numero 6, i-trigger ang mirror effect. Hindi tumutugon ang mga tao sa mga salita. Tumutugon sila sa enerhiya. Kung ang iyong enerhiya ay nagmamadali, nangangailangan o hindi mapakali, mararamdaman nila iyon kahit natahimik ka. Ngunit kapag ang iyong enerhiya ay naging kalmado, nakatutok at hindi alintana, mararamdaman din nila iyon. Dito mo matrigger ang mirror effect. Ang mirror effect ay psikolohikal. Ito ang nangyayari kapag ang iyong emosyonal na estado ay nagpapabalik ng parehong emosyon sa kabilang tao. Kapag ikaw ay kinakabahan at desperado, lumalayo siya. Pero kapag ikaw ay nag-detach emotionally at nagsimulang magtagumpay, magsisimula siyang magtaka sa lahat. Ang iyong katahimikan ay nagiging nakakahawa. Ang iyong pagkawala ay nagiging mabigat. At ang kumpiyansang binubuo mo ng tahimik ay nagsasabi sa kanya, "Hindi kita kailangan. May sarili akong lakas." Hindi mo ito ginagawa upang manipulahin siya. Ginagawa mo ito dahil sa wakas na iintindihan mo na. Hindi ka na nagre-react. Tumutugon ka na ng may pagpapataas. Hindi ka na nagtatanong, babalik pa ba siya? Nagtatanong ka na, anong iba pang tagumpay ang maaari kong makuha ngayon? Diyan magbabago ang dynamics. Maaaring mag-reach out siya o maaaring hindi. Pero tiyak na may isip niya ito. Magtataka kung bakit ang lalaking minsang ibinigay ang lahat sa kanya ay biglang hindi na alintana. Ang kuryosidad na iyon ay maghihila sa kanya. Maaaring subukan pa niyang makipag-ugnayan, manood ng mga stories mo, mag-like ng post, magpadala ng random na mensahe. Huwag magpadala, panatilihin ang linya. Tandaan, ang layunin ay hindi para iparamdam sa kanya na namimiss kanya. Isa itong side effect. Ang layunin ay maging kasing align, kasing puno ng lakas, na ang iyong enerhiya ay nag-radiate ng lakas. At ang lakas, iyon ang hindi kayang tanggihan. Hindi dahil malakas, kundi dahil hindi na kailangang magpahayag. Kung tapos ka na sa pagpapakita ng kahinaan, kung handa ka nang maging ang mirror na magpapakita sa kanya ng nawala niya, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Nagiging ako ang ipinapakita ng iba. Numero 7, gawing kaalyado ang sakit. Ang sakit ay hindi iyong kaaway. Ito ang iyong armas. Karamihan sa mga lalaki ay tumatakbo mula dito. Pinapakalma ito ng mga distractions, pecking rebounds, alak, walang katapusang pag-scroll. Ngunit narito ang katotohanan. Ang sakit ay may nais ituro sa iyo. Nais nitong baguhin ka. At kung hindi mo ito papansinin, mananatili ka sa parehong bersyon ng sarili mo na iniwan. Ang mga Stoics ay tinanggap ang sakit. Hindi dahil sila ay masochists, kundi dahil alam nila na ang sakit ay nangangahulugang paglago. Ito ang apoy na nagpapa-forge ng disiplina, kalinawan at lakas. Ang iyong heartbreak, isang signal, hindi na nawalan ka sa kanya, kundi nawalan
kanang koneksyon sa iyong sariling kapangyarihan. Ngayon mayroon kang pagpipilian, malunod sa sakit o gamitin ito. Hayaan itong magbigay ng lakas sa bawat rep sa gym. Hayaan itong itulak ka kapag ang katawan mo ay gustong sumuko. Hayaan itong maging dahilan kung bakit gigising ka ng mas maaga, magtutok ng mas matagal, maging mas matalim, mas matatag, mas grounded. I-channel ito hanggang maging ikaw ang lalaking hindi lang basta nag-survive sa heartbreak. Pinapasalamatan pa ito. Ang madilim na sikolohiya ay nakakaintindi ng isang bagay na hindi alam ng karamihan. Sa sandaling makipag-ayos ka sa sakit, nagiging unpredictable ka dahil ang karamihan ng tao ay kinokontrol ng kanilang emosyon. Pero ikaw, ginagamit mo ang iyong emosyon upang muling magtayo. At iyon ang nagpapalakas sa iyo. Iyon ang nagpapabighani sa iyo. Inaasahan niyang babagsak ka, ngunit ginawa mong ang pagbagsak ay isang konstruksyon. Binabago nito kung paano ka tinitingnan niya. Lumilikha ito ng bagong kwento sa kanyang isipan kung saan hindi na siya ang sentro at ngayon ikaw na ang bagyo. Kung tapos ka na sa pagkamuhi sa sakit, kung handa ka ng gawing iyong pinakamalaking kaalyado ito, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ginagawa kong kapangyarihan ng sakit. Numero 8, maging hindi maabot. Gusto mo bang mamiss ka niya? Maging lalaking hindi na niya kayang abutin. Hindi dahil sa pagiging petty o pagiging blocked, kundi dahil sa pagiging elevated, out of reach. Dahil narito ang katotohanan. Ang mga tao ay tanging pinahahalagahan ng mga bagay na hindi nila madaling makuha. Kung iniisip niyang kaya ka pa niyang i-text anumang oras, tawagan ka kapag bored siya o mag-scroll sa mga posts mo at makita kang stuck sa parehong lugar, hindi siya makaramdam ng pagkawala. Ang pagiging hindi maabot ay nangangahulugang mawala ka na sa kanyang emosyonal na landscape. Nangangahulugan ito na titigil ka sa pagpapalabas ng sakit at magsisimula kang magtayo ng misteryo. Kumilos ka ng tahimik. Magtrabaho ka para sa sarili mo ng tahimik habang ang mga resulta mo ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa sakit ng puso mo. Dapat magtaka siya tungkol sa iyo, hindi manood ng bawat galaw mo. I-level up ang iyong estilo, ang iyong fitness, mga habits, kita at social circle. Hay pakita, hindi sa kanya kundi sa buong mundo na hindi natapos ang kwento mo nung iniwan ka niya. Nagsimula pa lang ito. Ipakita mo ang iyong presensya sa ibang mga aspeto ng buhay maliban sa kanyang mundo. Iyon ang nakakabahala sa mga tao. Hindi ang pagiging kinamumuhian, hindi rin ang pagiging nakalimutan, kundi ang pagiging iniwan sa likod. At narito kung saan pumasok ang psychological trigger. Kapag nakita niyang umangat ka nang wala siya, binabaligtad nito ang internal script. Ngayon siya na ang makakaranas ng pakiramdam ng pagkakalayo. Ngayon siya na ang magtatanong kung tama ba ang desisyon niya. At sa oras na ma-realize niya iyon, hindi na siya makakalapit sa iyo. Pero linawin natin, hindi mo ito ginagawa para sa reaksyon niya. Ginagawa mo ito dahil ayaw mong maging lalaking naghihintay sa mga guho. Nais mong maging lalaking nagtatayo ng imperyo nang wala siya. Kung tapos ka na sa pagiging emotionally available para sa isang taong nawala, kung handa ka nang gawing mas malakas ang iyong paglago kaysa sa iyong kalungkutan, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Tumatagilid ako ng lampas sa abot. Numero 9, pag-aariin ang kwarto nang wala siya. Gusto mong tunay na pagsisihan niya ang pag-alis? Huwag maging invisible sa sarili mong buhay. Pag-aariin mo ang kwarto. Hindi sa kayabangan, hindi sa ingay, kundi sa presensya. Ang tahimik na kumpiyansa, ang kontroladong kapangyarihan, ang titig sa iyong mga mata na nagsasabing, ayos lang, ako kahit kasama kita o hindi. Makikita mo pagkatapos ng heartbreak, karamihan sa mga lalaki ay humihina. Umaatras sila mula sa buhay. Pinapaliit nila ang kanilang liwanag. Naghihintay sila para mapansin siya. Ngunit hindi ganoon ang paraan ng pagkapanalo. Ang hakbang ay pumasok sa bawat kwarto na parang ikaw ang may-ari nito. Parang nanalo ka na. Dahil narito ang twist. Ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Kapag grounded ka sa sarili mo, nararamdaman ito ng mga tao. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag ng sarili mo.
Tumitigil ka sa paghabol ng atensyon. Mas kaunti ang iyong pagsasalita, ngunit mas marami ang iyong sinasabi. Mas marami kang nakikinig, ngunit mas malalim ang iyong pag-unawa. Ang iyong presensya ay nagiging mas matalim. Hindi mo na kailangang mapansin niya, ikaw na ang kumukontrol sa mga mata ng kwarto. At narito kung saan pumasok ang psikolohiyang aspeto. Ang mga babae ay likas na naaakit sa social proof. Kapag nakita niyang ang ibang tao ay naaakit sa iyong enerhiya, ambisyon at vibes, ibang pakiramdam ang tinatamaan niya. Bigla hindi ka na yung lalaking umiiyak ng hating gabi. Ikaw na ang lalaking umusbong sa ilalim ng presyon. Ang lalaking pinapansin ng lahat ng hindi nagsusumikap. Ngunit tandaan, hindi ito para pasakitan siya. Ito ay tungkol sa pag-reclaim ng sarili mo. Tumitigil ka sa pagiging bersyon ng sarili mong naghabol ng validation at nagiging lalaking hindi matitinag ang halaga kahit sa katahimikan. Kung tapos ka na sa pagiging maliit, kung handa ka nang pumasok sa mga kwarto na parang ang presensya mo ang anunsyo, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Ako ang kapangyarihan sa kwarto. Numero 10, pakawalan ng buo. Narito ang huling hakbang. Ang hakbang na karamihan sa mga lalaki ay hindi ginagawa. Pakawalan mong ng buo. Wala nang pag-asa, wala nang pag-check, wala nang pag-iisip kung babalik pa siya. Hindi mo na kailangan ng closure. Hindi mo na kailangan ng paghihiganti. Hindi mo na kailangan na mamiss ka niya dahil nanalo ka na. Ang pagpapakawala ay hindi ibig sabihin ng paglimos. Ang ibig sabihin nito ay ang pagpapalaya ng hawak niya sa iyong isipan, puso at pagkakakilanlan. Tumitigil ka sa pagkontrol ng resulta at nagsisimula sa pagkontrol sa kung ano ang talagang mahalaga. Ikaw, iyan ang pinakamataas na uri ng emosyonal na lakas. Iyan ang stoicism sa pinakapayak na anyo. Makikita mo, ang kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa paghawak. Ang kapangyarihan ay ang kakayahang maglakad palayo at hindi na lumingon. Hindi dahil ikaw ay bitter, kundi dahil tapos ka na. Dahil napag-iwanan mo na ang bersyon ng sarili mo na nangangailangan sa kanya. Sinasabi ng dark psychology ito. Sa sandaling maramdaman ng isang tao na nawala na ang kontrol niya sa iyong emosyon, nagiging trigger ito sa kanilang isipan. Mula sa pagiging ligtas, nagiging balisa siya. Ngunit sa puntong iyon, ikaw ay lumisan na, hindi pisikal kundi mental. Umaangat ka na sa isang lugar na hindi na siya makakasunod. Nakapag-move on ka na, hindi sa ingay kundi sa kapayapaan, hindi sa galit kundi sa layunin. Hindi ka naging mas malamig, naging mas matalino ka. At iyan ang dahilan kung bakit siya mamimiss ka. Hindi ang dating ikaw, kundi ang bagong ikaw. Ang ikaw na hindi na nagmamalasakit kung mamimiss ka pa niya. Kung tapos ka na sa paglingon pabalik, kung handa ka ng pakawalan at maglakad bilang isang lalaking walang kailangang patunayan, i-click ang like button, mag-subscribe, i-turn on ang notifications at mag-comment sa ibaba. Pinakawalan ko upang tumaas ng mas mataas. At tandaan ito, ang pinakamalakas na hakbang na magagawa mo ay ang maglakad palayo na parang hindi mo kailangang manatili. Sinimulan mo ang video na ito na iniisip kung paano siya iparamdam na mamimiss ka. Ngunit ngayon alam mo na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makuha siya pabalik. Ito ay ang makuha ang sarili mo pabalik. Ang pinakamalakas na bersyon. Ang ikaw na hindi humahabol, hindi nagmamakaawa, hindi nababali. Natutunan mo kung paano maging tahimik ng may layunin, putulin ang emosyonal na tali, kontrolin ang iyong isipan, patayin ang pantasya, at gawing transformasyon ang obsesyon. Nakita mo kung paano ang sakit kapag niyakap ay nagiging kapangyarihan, paano ang detachment ay nagpapalakas ng atraksyon, at kung paano ang presensya, tunay na presensya, ay gumagawa sa iyo na hindi malilimutan. Kung babalik siya, hindi dahil tinanong mo, kundi dahil ikaw ay umalis, umusbong ka, naging hindi maaabot, magnetic, at hindi matitinag. Yan ang dahilan kung bakit siya mamimiss ka. Hindi dahil sa mga laro, kundi dahil sa paglago. Ngunit ngayon, hindi mo na iniisip kung mamimiss ka niya dahil ang lalaking naging ikaw, hindi na lumilingon. Tinitingnan niya na ang salamin at sa wakas nakikita kung sino siya talagang itinadhana na maging.
Kung tinamaan ka ng video na ito, kung may pailaw na sumik sa'yo, huwag mong hayaang maglaho. Magpatuloy ka. Patuloy na mag-level up. At dalhin ang mindset na ito saan ka man pumunta. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa hindi na muling mabroken. Ito, si Marcus Aurelius Tagalog. Makikita kita sa susunod na video.